Kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, kaya makapangyarihan ka kung maliit kang tao. Ang batas ay batas at dapat sinusunod ng lahat. Kaya nga po ang aking nasasabi ngayon, lintik lang ang walang ganti. Lintik lang ang walang ganti. Kadalasan ito po yung mga binibitawang salita ng mga Pilipinong inaapi, no? At ginigipit ng mga taong mga abusado at mga mapang-api. Sa atin, likas po sa ating mga ugali na hindi po talaga tayo nagpapaapi. Pero, meron din namang nagpapaapi at hindi gumaganti at tinitiis na lamang ang mga pang-aapi ho sa kanila ng mga abusadong tao. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon kay Vice President Inday Sara Duterte, sa mga pamilyang Duterte na naranasan po nila sa gobyernong Marcos. Ayon po sa isang analyst na si Inday Sara di umano ang pinaka most dangerous leader pag hindi po ito napabagsak ng mga kalaban sa politika, lalo na po ng gobyernong Marcos at ng mga kaliwang grupo Dilawan, Pinklawan. At meron naman nagsasabing abogado na lintik lang ang walang gante. Alaga naman. Kailangan makatikim po ng paghihiganti itong mga abusado sa gobyerno. At pag-usapan rin po natin yung DOJ Acting Secretary ni Marcos na tabla rin nakangiwi yung panga. Bakit ba yung mga opisyal ng gobyerno ni BBM puro nakatabingi, no? Budlat ang mata. Dami nila dyan eh. Lalo na dun si Lagdamio, nasa na ba yung hinayupak na yun? Budlatin ng mata. Nasa Darden, budlatin ng mata. Ito rin, DOJ, budlatin ng mata. May kasama pang tabingi, anak ng kamuti. Oowing luhaan pagkatapos po pumunta sa Prague, Czech Republic para umano'y sunduin si Saldico. At may tangka pang kidnapin si Saldico, ha? Hindi umubra sa Czech authority. Magandang tanghali po sa ating lahat. Today is Monday. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell. At syempre, para lagi po kayong updated sa mga video po natin, pinaghirapan po natin yung mga content natin dito sa Bisdak Pilipinas. Nag-iisip din na tayo dyan at nagre-research. At Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin, pa-subscribe din po. At reserve channel po natin ito. Okay. Pag-usapan po muna natin itong kalukuhan ng gobyernong Marcos tungkol kay Saldico. Bago po natin yung pag-usapan yung lintik lang ang walang gante. Alam niyo, mga kabisdak, halata naman kasi na binubudol tayo, niloloko tayo. No, pinaglalaruan lang po ang mga Pilipino ng gobyernong Marcos. Bantakin mo, pinapapunta mo yung Department of Justice Secretary doon sa Czech Republic para umano'y sunduin si Saldico. E ang problema nga wala tayong extradition treaty. At hindi nga malinaw kung talagang naaresto ba si Saldico. Iba kasi yung aresto at sa napigilan na pumasok. Kasi pag sinasabi mong aresto, talagang kinulong ka. Pero kung pinigilan lang na hindi ka pwedeng umintri kasi wala kang wala kang dokumento, hindi arestado yun. Pero ito nga, medyo nakakalito po itong mga budlat na mata, nakangiwim pa nga. Sabi daw, hindi daw fake news si Bongbong Marcos na aresto. Ano ba talaga, ate, kuya? Pakinggan natin yung mga balitang ito dahil uuwi po sila ng luhaan sa bansang Pilipinas, galing po sa Europa, no? Gumastos po tayo dyan ng milyon-milyon. Pero wala po tayong napala dito sa drama at sarswila ni Bangag. Pakinggan natin.
Magandang hapon po. Aminado ang ating mga opisyal na nasa Czech Republic na hirap silang makakuha ng impormasyon sa estado at kinaroroonan ni dating Congressman Zaldico. Ang latest prod, alamin sa live na pagtutok ni Maris Umari. Maris. Pia Evan, bukas, April 27 nakatakda ang pulong ng high-level coordinating team ng Administrasyong Marcos kasama ang kanilang counterparts dito sa Czech Republic para malaman kung nasan na nga ba talaga si Zaldico at kung paano pinakamabilis siyang maibabalik sa Pilipinas. The Czech Republic here actually Limitado ang impormasyon na kukuha ng ating mga opisyal sa estado ni dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Nirerespeto raw ng ating pamahalaan ang mga batas at polisiya ng Czech Republic bukod pa sa umiiral na General Data Protection Regulation o ang mahigpit na batas ng European Union kaugnay sa data privacy. Kaya si Acting Justice Secretary Frederick Vida handa raw sa posibilidad na umuwing hindi kasama si Ko. Kung hindi po mangyari yun, what will be your fallback? we follow the process. Again, we respect kasi yung process, no? Yung legal processes. This is really in recognition of them having their own system. Whichever is legally feasible and fastest for us. Pero pinanghahawakan pa rin nila ang mga barahang babanggitin nila sa pulong kasama ang kanilang Czech counterparts. Pumirma tayo pareho dun sa UNCAC, di ba? United Nations Convention Against Corruption. Ibig sabihin nito, it's a universal truth, di ba? Na pareho tayo, galit tayo sa corruption. Inaasahang makakapulong din ng DOJ at ng Philippine Center on Transnational Crime, ang Czech Interpol. Ayon kay Vida, tuloy pa rin ang pag-apply ng red notice mula sa Interpol na makakatulong aniya sa pagkuha kay Ko kahit sakali nag-apply man siya para sa political asylum o kahit nasa ibang lugar na siya sa Europa. Alam mo yung gobyerno na to, no? Parang, alam mo, ang bububo, no? Parang walang makaalam, parang hindi mga abogado, no? Sabi ni Vida na may pinirmahan daw na para labanan ang patungkol sa korupsyon, Geneva Convention ba yun? Eh, ang problema nga ho, yung gusto ninyong kuhunin dyan sa Czech Republic ay nagmistulang whistleblower na po patungkol sa korupsyon under Marcos admin. Diyan kayo makaproblema dahil ang tinuturo pong mastermind ni Zaldico si Bongbong Marcos, ang gobyernong Marcos. Kaya paglaban sa korupsyon, hindi po kayo kakatigan ng Czech Republic. Dahil nauna nang naglabas ng video itong si Zaldico at nag-apply ng asylum. Dali kayo dyan. Kung ang pinag-usapan ay korupsyon na pwede nating hulihin, dakpin, parusahan, wala nang iba kundi yung gobyernong Marcos, yung administrasyon. Kaya malabo ho na mapasunod ninyo yung Czech Republic. Ngayon daw sila magpupulong. At paniguradong uuwi po ito ng luhaan. Kasi mismong Czech authority napahiya nga si Maris Umali. Doon sa interview, mamaya, ipi-play rin natin. Tuloy natin, no? Pia Evan, oras na matapos ang pulong ng ating administrasyon kasama ang Czech counterparts nila. Pagsisiguro ni Secretary Vida ay magbibigay siya ng update kaugnay kay Ko. Nalaman niyo po kahapon or based on the information that you Ayun. already have right now, hindi totoo ba yung sinasabi na fake news yung pagkaka-aresto? Definitely, I can tell you, no, it's definitely not fake news. Not fake news. Tangina, mga ngiwi, mga budlat ang mata. Pili talaga tayong nilulukot ginagago, no? Anong not fake news? Eh, sinabi nga ni Bongbong Marcos, arestado. No? Pero sinabi nyo po ninyo mismo, hindi arestado. So ano yun? Kakainin na lang namin yung sinabi ni Bangag. Nasabi niyang nahuli na. Sabi niya, not definitely fake news. Ano yun? Disinformation. Misinformation. Putang ina, pareho rin yun. Fake news. Eh, tuloy oh. True na. It's true. So, pwede na sir natin gamitin ng word na arrested. There's a technical term for them, so I'd rather not, diba? It's true that
Can you just... It's true that he was at a certain point under Czech authorities, under the jurisdiction of the Czech authorities. for violating the immigration laws? The exact confirmation on that I have yet. Okay? Tang inumin mo, ngiwi rin to, budlat pang mata, oh. Naku, araw-araw siguro sila kaharap ni Bangag dito, no? Diyos ko, Ginoo, ang Pilipinas na palibutan ng mga impacto, no? Sir, ang labo ng sinabi mo. Sinabi mo si BBM, hindi fake news. Pero yung sinabi ng media, pwede na pala natin sabihin na aresto. Sabi nyo, hindi. So ngayon, anong ibig sabihin kay Bangag, yung statement niya? Di fake news. Sinasalsal na tayo dito, no? Nagsasalsal! Sinasalsal na tayo ng mga nakangiwi sa gobyerno ni Bangag. So, hindi arestado. Na-hold lang, no? Napigilan lang yung kanyang liberty na pumasok sa Czech Republic. Pero yung arestado, iba ho yun. Kasi, pag inaresto ka, may kaso ka, di ba? Wala ka namang kaso sa Czech Republic, eh. Yung sinasabi nyo na red notice sa Interpol hanggang ngayon hindi pa aprobado. Paano ma-aproba yan? Nag-apply ng asylum. May dahilan kung bakit nag-apply ng asylum. Unang-una, isiniwalat ni Saldico ang sindikatong kinabibilangan niya. Yan lang naman talaga. Sino yung mga sindikatong kasama dyan? Binanggit niya si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, First Family, dinawit sa lahat ng corruption. Siyempre, kung ako si Republic, seryoso po ako sa paglaban ng corruption. Hindi ko po pwedeng ibigay itong si Saldico sa mga tinuturo niyang mga sindikato, di ba? Anak ng kagwang inaakusahan niya yung gobyernong ito na pagdating sa corruption. Bakit bibitawan ng Czech Republic? Napahiya nga ho yan yung si Maris Umali, ang ABS-CBN na pwede ba daw kukunin na agad ng gobyernong Bangag si Saldico? Ito ang mga bayarang mainstream media. Justice Secretary, the head of the Justice Department from the Philippines, will be coming tomorrow, and Like, he has bring him immediately. No way. So, for example, he came here, and then for him to be able to escort him back to the Philippines. It would be like kidnapping. No way. That's No. Ano, Maris? Nowi yung Czech authority. Hindi pwede. Magiging kidnapping yan. Ang inumin, sanay talaga ang gobyernong Marcos mangidnap. Kung walang due process, basta lang kunin mo, kidnapping. Kagaya ang ginawa nila kay former President Duterte, kidnapping. Ayun ang maliwanag. Pag walang due process, mati-kidnapping. So tama talaga yung sinasabi ni Vice President Inday Sara na yung ginagawa kay former President Duterte ay kidnapping. Ito rin yung gusto nilang gawin kay Saldico. Kaso nga lang, itong Czech Republic nanindigan. No. It is definitely kidnapping. Panay itong mga kidnapper, mga budlat ng mata, Ay, hindi ninyo makukuha talaga yan. Ganun ang mangyayari dyan. Lalo na kayo, tinuturo kayo ng mga kurakot, no? Kasama kayo sa sindikato. Whistleblower ang labas si Saldico dito sa Czech Republic. Mukhang mabibigyan siya ng asylum sa mga pagkakataong ito kasi maungkat man lahat ang issue. So, sino ang tinuturo niyang mastermind? Si Romualdez at saka si Bongbong Marcos. Siya ay inutusan lamang. Sabi nga ni Saldico, ako ay inutusan lamang. Wala akong pera na dumating sa bahay ko. Wala akong pakinabang dyan. Inutusan na ako. Dinideliver ko kay Martin Romualdez. Kaso ang problema na si Martin Romualdez sinasabi, hindi ako ang mastermind. Wala akong perang nakuha. Putang ina, nagtuturoan, labo-labo na. Sino ba talagang mastermind? Kung hindi si Saldico, kung hindi si Martin Romualdez, isabi rin ni Bongbong Marcos, sila daw yung nauna para labanan ng korupsyon. Kung hindi si Bongbong Marcos, sino? Alam nga naman, si Tatay Digong. Alam nga naman ako, mga tanga ngayon. Ito. Nilalaglag na nila si Martin Romualdez, di ba? Laglag nila si Martin Romualdez ngayon.
So, merong usapan na di mo magsauli ka, Martin, ng pera para mabawasan yung kaso mo. Utang ina talaga, Boying. Oh. Sa akin, hindi ako po pwede na mag-usap tayo ng ganun. O, sige, ibalik ko na lang yung ninakaw ko. Huwag nyo lang ako ikulong. Hindi. Parusahan ka, maraming namatay sa flood control. Crime against humanity din po yan. Yung mga nabiktima sa baha dahil sa kapabayaan ng gobyerno, yung mga gumuguho doon sa Cebu, ang dami ho dahil sa ghost project sa flood control. Pakinggan po natin kasi magsauli. Kaso nga lang, si Martin Tambalostos ayaw pumayag. Pakinggan natin. Tinangka umano si Ombudsman Crispina Remulla na alukin si dating House Speaker Martin Romualdez ng negotiated settlement kapalit ng pagbabalik sa pondong iniuugnay sa mga anomalyang flood control project. Ayon sa scooper ng politiko, layon ng alok ni Remulla na mabawasan ang legal exposure ni Romualdez sa kaso. Gayunman, tinanggihan nito ni Romualdez sa paniniwalang mistulan nitong pag-amin na guilty siya sa mga ibinibintang sa kanya. Hiniling na rin ng kampo ni Romualdez na mag-inhibit si Ombudsman Remulla sa kaso dahil sa ipinapakita nitong pre-judgment. Kasalukuyang tinitimbang ng mambabatas ang susunod niyang hakbang, kabilang ang pagkalagkat sa ilang politiko sa kontrobersiya. O ayan, nagtablahan ng mga aso, no? Ay, hindi naman papayag din si Martin Romualdez daw na magsauli. Kasi nga, tangina, baka parang inadmit lang niya, nakurakot siya. O, ito na labo-labo na tayo. No, si Boying mahilig talaga naman ganyang alok settlement. Hindi pwede, anak ng kamote. Makulong. Maparusahan ang dapat maparusahan. Kung kayo ngayon, under Marcos admin, may mga settlement kayo, palagay ko pagdating na Inday Sara, sa 2028, lahat kayo kulong pati ka Boying. Si Boying mukhang hindi tatagal ng 1 taon. Impeach yan pag si Inday Sara na maging presidente. Ako, ang labo yan na settlement na naman. Para bang lumalabas, sige, magdakaw ka, mangurap ka, ubusin mo ang kaban ng bayan. Ito, under Marcos admin. Pag nabisto ka, walang problema kasi meron tayong meron tayong remedyo, magbendalo tayo. Settlement lang. Kunyari, ibalik mo yung pera na ganito. Wala ka ng kaso. Hindi po pwede yan. Kailangan mabitay kayo sa anak ng punuan ng tanglad. Yan dapat. Hindi tayo papayag yan. Kung may kasalanan si Saldico, pagbayaran niya, pagdusahan niya. Kung may kasalanan si Martin Romualdez, pakulong natin, parusahan natin. Kung may kasalanan si Bongbong Marcos, ipakulong natin. Dapat sila managot. Kasi tayong mga Pilipino, nagdusa na rin po tayo. Ngayon, nagdrama-drama tong gobyernong Marcos, mapupunta pa sa Czech Republic, wala rin namang mapapala. So, uuwi ng luhaan. Pero, sinamahan nila ng dasal, baka sakali daw madala si Saldico. Ayan, Yung mga budlat ang mata, mga opisyal na ipinadala sa Czech Republic, taimtim, na nagdasal sa gitna ng misyong maibalik si Saldico. Yawag. Nagdadasal din pala yung mga demonyo. Ito, basahin po natin itong balitang ito. Ayan. Teka lang. Ay, yan na pala. Tama. Time na nagdarasal. Baka sakali daw maibalik, no? Pero hindi. Malabong maibalik si Saldico kasi, di ba, sinabi ng Czech authority, no, it is definitely kidnapping kung pipilitin po ninyo na dalhin si Saldico sa Pilipinas. Ito mga kababayan ko, pag-usapan po natin yung pahayag ng isang magaling na political vlogger, no? Political analyst na rin ho ito. Na ang sabi si Vice President Inday Sara Duterte ang pinaka-most dangerous leader. Pag nalampasan po ni Inday Sara ang lahat po ng mga propaganda, demolition job, laban ho sa kanya. Alam niyo ho masama man sinasabi na maghiganti si Inday Sara, lintik lang ang walang ganti. Sa nangyayari sa pamilyang Duterte, kailangan po talaga nila maghiganti para sa akin. At kailangan po tayong ipaghiganti.
Hindi lang para sa kanila, sa kanilang pamilya. Although sila po yung tinatamaan, pero tayong mga Pilipino, tinatamaan din tayo. Ano pa ang mga nangyayari sa atin under Marcos admin? Kahirapan, di ba? Bagsak na ekonomiya. Betrayal of public trust under Marcos admin. Puro mga fake news yung pinapalabas nila sa mainstream media, kasabwat yan. Niloloko tayo, in short, binudol tayo ng gobyernong ito. Mga pera na hindi na natin alam kung saan ba ito, nasa napunta. Trilyon-trilyon na pera ang nawala sa kaban ng bayan. Yan ang pinakamalaking issue. Yung flood control, corruption under Marcos admin. Subalit nakakalungkot, nakatutok sila kay Vice President Inday Sara. Ang purpose nila ipipin down. Ang purpose nila ay hindi na makatakbo sa 2028 presidential election. Pero, pag malampasan ito ni Vice President Inday Sara, panigurado, laglag ang mga hinayupak lahat. Most dangerous leader. Ibig sabihin, may hugot po ito. Katapangan nandyan. Naglabas na rin si Inday Sara ng statement. Anong sabi ni Inday Sara? Sabi niya, ibalik ang tapang at malasakit. At kapag ako ang magiging presidente, yung vice-presidente ko, ang trabaho niya ay magpakulong lang ng magpakulong ng mga kurakot sa gobyerno noon, ngayon at bukas, at magpakailanman. Kaya ako sa akin, kung hindi magkaroon ng hustisya ang maraming Pilipino under Marcos admin, pero sigurado ho ako, pagdating po ng Duterte sa 2028, magkakaroon po tayo ng hustisya. Si Vice President Inday Sara lamang ang leader na pwedeng maghiganti po para sa maraming Pilipino, hindi lang para sa kanilang pamilya. Pakinggan natin itong si Sasurgando, narito po. Si Sara, wala siya. Wala alliance. Kaya nga, dangerous si Sara pag na-survive ito. She's going to be the most dangerous politician. Because if she survives this, mas malala pa siya sa tatay niya dahil kahit sa mga wala siyang utang na loob. Tawad ko lang. Alam naman na ang possibility niya na it's just a matter of fact actually. Kung manalo si Inday pagka-presidente, ito po ang bag ni Hindi ang bag. Ayan. Talaga naman may hugot eh. Sabi ni ni Sasurgando, si Vice President Inday Sara pag nalampasan niya ang lahat ng ito, siya po ang pinaka-most dangerous politician. Mas dangerous pa sa tatay niya kay Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, pag si Inday Sara maging presidente, ubus ang mga lahat ito. Saan ito pupulutin? Exactly. Kasi bakit walang utang na loob? Mananalo si Vice President Inday Sara sa pagkapangulo dahil pinagtutulungan siya ng mga kurakot sa gobyerno. Ng totoong mga sindikato komunista, mga mastermind sa paglilima sa kaban ng bayan. So, ibig sabihin, kung kahit anong gawin ni Inday Sara sa pagkapangulo niya, walang makakahadlang. Walang makakapigil. Kung ikaw, kung resista, ipakulong kita kasi anak ka ng kagwang ka, wala akong utang na loob sa'yo. Hindi ako nananalo at mananalo sa pagkapangulo nang dahil sa iyo. Nananalo ako sa pagkapangulo dahil sa maraming Pilipino na gusto nilang ipaghiganti sila sa kamay ng mga buhaya, sa kamay ng mga kawatan. Gaya ni Bangag nakaupo sa Palasyo de Polvoron. At lalo na sa gobyernong Marcos. Wala siyang utang na loob dyan. Bagkos ang gobyernong Marcos ang may utang na loob sa mga Duterte at trinidor pa nila. So patong-patong ho ito. Patong-patong na hugot ito. Patong-patong na kabayaran ang dapat bayaran ng mga Marcoses. Lahat ng gabinete, ubos kayong lahat dyan. Kagaya ka, Ture, kahit matago-tago ka dyan sa MMDA, Ture, pagdating ng panahon sa 2028, pag hindi nyo mapabagsak si Inday Sara, iyak kayong lahat. Yang mga Rimulya Brothers, sa tingin nyo ba papalampasin yan
ni Inday Sara, putang eh. Kayo, kasabwat kayo sa pagkidnap kay Tatay Digong papuntang Netherlands. Alam yan ng buong mundo na kidnapping yung ginagawa ng gobyernong Marcos. Sponsored State-sponsored po ito. Itong pagkidnap kay Tatay Digong. Sa tingin nyo, makakalimutan ba ni Vice President Inday Sara ang panggigipit at pang-aapi po ninyo sa kanila, sa mga Duterte? Anak ng kagwang. Hindi! Makulong ang dapat makulong. Ikaw, Lisa Marcos, kahit tumakas ka pang animal ka, hahabulin ka talaga ni Inday Sara. Ikaw, Sandro Charis Marcos, kahit saan ka magtungo na impyerno, hahabulin ka talaga ni Inday Sara. Ikaw, Martin Romualdez, lalo ka ng anak ka ng tagwang, kang tambalus-lus ka. Kahit saan kang kaharian ng impyerno pumunta, hahabulin ka ni Inday Sara. Naalala ko yung sinabi ni Inday Sara, wala akong ariglo. Hindi uso sa akin yung ariglo. No mercy! Naalala ko tuloy yung medyo hindi pa magulo yung Duterte at Marcos, no? Nang iniwan si Inday Sara na caretaker ng Pilipinas, sabi ni Inday Sara, no mercy sa mga kriminal. Nagalit si Marcos. Kasi hindi daw pwedeng ganun. Kailangan daw ang mga kriminal alagaan at papakainin. At hayaan sa mga krimen ginagawa, anak ng kamote. Yung mga kurakot, bahala mangurakot. Pero iba talaga si Vice President Inday Sara sa lahat. Yun yung dapat malaman nating maraming Pilipino. Hindi ko po makakalimutan yung kanyang talumpati sa tapang at malasakit. Nasabi niya, pagkaaway kita, kaaway na talaga kita for life. Hindi na kita papatawarin. Itaga mo yan sa bato. Tumama yung pagdeklara niya ng tatakbo siya sa pagkapangulo. Sabi, tatakbo ako sa pagkapangulo. Tumama, no? Ibalik ang tapang at malasakit at lahat ng mga kurakot ipapakulong. Kaya naman nag-double time itong mga buhaya sa Kongreso. Kung ano-ano na lang nasa isip ng mga hinayupak. Nag-hire ng mga bayarang witness, anak ng kagwang yung witness pa, kriminal. Kidnap for ransom group, notorious, anak ng kagwang Madriaga. May maniwala ba dyan? Sabi nga ni Bilhika, tanga lang maniwala dyan. Mga bubunis ng tanganista, mga tanga kayo. Meron pang isa, sundalong kanin. Nagkaroon ng puwang sa gobyernong Marcos dahil tinustusan ni Bangag, hinired din, no? Si Trillanes, alam nyo, wala namang naniniwala talaga dyan. Zero yung kredibilidad dyan. Nung Duterte admin, walang pumapansin yan. Yung mga media, di naman pinapansin si Trillanes kasi alam naman nila fake news eh. Pero naiba nga ho yung ikot ng mundo. Ngayon ay ginamit nila si Trillanes dito sa impeachment. So nag-all out sila, baka sakaling mapin down si Inday Sara, no? Pero malabo nga ho. Kasi yung ginamit po nila, itong si Trillanes, kasama yung AMLAC na si Baboy Ramo, kasama yung BSP, lalo na po sila ngayong mapapahamak. Bakit? Si Manscarpio, di ba? Magpapile na po ngayon ng kaso laban po dito sa mga crocodile. Luistro, ayan. Kasama yan. Percy Tabi, ayan. Duke, no? Laila de Lima, ang pagbabalik sa Bilibid. At marami pang iba, no? Alam ko maraming mga kasuhan. Tama lang. Para wag nang pamarisan tong mga animal na ito. Maraming kaso ha, patong-patong na kaso. Paglabag sa Anti-Money Laundering Act, ayan. Bank Secrecy Law, Data Privacy Act. Ayan po yung mga kaso na sinasampa ni Manscarpio. So ngayon, sabi ng isang abogado,
Lintik lang ang walang ganti. Aray ko diha. Talaga naman. Sabi ni Atty. Harry Roque yan. Huwag patawarin. Ginawang ka ng kasalanan, ginago ka, sinira ka, may pagkakataon kang mag-counter, rumisbak, birahin mo ang mga animal. Ipakulong mo at kasuhan tong mga ito. Na tama. Lintik lang ang walang ganti. Pakinggan po natin itong si Atty. Harry Roque sa sinasabi niyang lintik lang ang walang ganti. O, narito po. Lintik lang ang walang ganti dahil nagsampa na po ng demanda itong si Atty. Mans Romulo laban sa Anti-Money Laundering Council at sa Mans Carpio, Mans Romulo kasi yung nababanggit ni ni Atty. Harry Roque. Para itama lang natin, Mans Carpio po. mga miyembro ng Injustice Committee dahil sa pagbubukas ng kanyang mga bank accounts. Ano ba ho sinasabi ng batas? Well, una-una po, no? Nakasaad po sa saligang batas, no? The people shall be inviolable in their persons, places, and papers. Kasama po dyan ang bank accounts. At ang nagpapatupad nitong provision ng ating saligang batas ay dalawang batas. Yung Bank Secrecy Law at saka yung Anti-Money Laundering Law, no? Sangayon po dito sa Bank Secrecy Law, talagang hindi po pwedeng isa publiko at buksan ang mga bank deposits o inquirapan ng walang court order, no? At sabi naman po sa AMLAC, hindi lang ordinary court order ang hinihingi. Kinakailangan galing pa sa Court of Appeals at kinakailangan bago pa man ma-inquirapan o mabuksan o silipin, meron na dapat permiso ng Court of Appeals. Pero linabag po yan dahil, nakita nyo naman, no? Dahil daw sa supina ng House of Injustice, talagang binuksan ang bank account ni VP at ang kanyang esposo na si Atty. Mans Romulo. Na sinabi ko na sa mas nauna kong broadcast na illegal, no? In fact, nung araw na binuksan ng House Injustice Committee yung kanilang bank account, sinabi ko na yan ay fruit of the poison tree. Dahil yan po ay hindi magagamit sa kahit anong proceeding, sa kahit anong pamamaraan, no? At yan naman po ay nakasaad sa saligang batas dahil walang court order, hindi magagamit. So malinaw po, ang kanilang intensyon ay siraan lang ng siraan ang ating VP Sara. So ang pinakakalat nila, mantakin nyo si VP Sara meron daw 6.77 billion. Pero 6.77 billion pong yan, gaya ng sinabi ni Atty. Glenn Chong, ay 20 years. At hindi lang po yan. Ang addition ng AMLAC, ibang klase, cumulative. So kung 1 plus 1 equals 2 at ikaw ay nag-withdraw ng 2, ang lalabas dyan equals 4. So sila, lahat ng transaction, ina-add up lang nila. So wala pong ibig sabihin yung 6.77 billion kasi hindi natin alam talaga kung magkano yung laman ng account, no? At one point in time matapos magkaroon ng deposit at ng withdrawal. So malinaw po na talagang ang gusto lang nila is shock factor, no? Papaniwalain ng taong bayan na sang kinuha ni VP Sara yung perang yan, pero unang-una hindi naman po talaga yan ang sumatotal ng pera niya, no? Dahil kasama dyan lahat ng transaksyon, deposit, withdrawal, ina-add up lamang. Pero ang importante po ngayon, saan magagamit yan? Kapag ang House Injustice Committee, dahil nga illegal ang pamamaraan ng kanilang pagkalap ng mga datos galing sa mga bank accounts sa mag-asawang Sara at Mans Carpio, ay magsabi na merong probable cause for graft and corruption dahil po dito sa mga ebidensyang ito, ay po pwede po talagang questionin yan ng mag-asawa. At kung yan lang ang basihan nila, yung mga AMLAC records na yan, mga bank deposits na nakalap, labag sa umiiral na batas at labag sa ating sarili na batas, po pwede silang dumulog sa Korte Suprema para magkaroon ng deklarasyon na hindi po pwedeng magkaroon ng probable cause dahil ang ebidensya na di umano magpapakita ng probable cause ay kinuha labag sa ating mga umiiral na batas. Kaya nga po, ako, ang tingin ko talaga, maski hindi nila ma-impeach si Inday Sara Duterte, ang gusto lang nila mangyari talaga, masiraan si Inday Sara, no? Para sa ganun, pag tumakbo, kung sino man ang magiging kandidato ng mga Dilawan at mga Marcos Bangag supporters, may pag-asa na di umano, no, na matalo si Inday Sara, na malabo kasi nga kahit anong putik na ibato nila kay Inday Sara, hindi naman po dumidikit dahil alam naman natin na ang Inday Sara ay hindi lang Inday Sara na matapang, na may malasakit, kung hindi Inday Sara na walang dungis ang pagkatao niya. So in the end po, talagang yung credibility ng tao at saka yung pagtanggap sa tao na malinis ang kanyang pagkatao, yan ang umiiral kahit anong putik ang ibato nila, no? Lalong-lalo na kung magkakaroon din ng deklarasyon ng hukuman, at sigurado kung magkakaroon ng ganyan deklarasyon, kung hindi sa Korte Suprema, kundi ang ating fiskal, ang ating hukuman, no, sa ating mga lower courts, na dahil nga po linabag ang dalawang batas at ang saligang batas, ang karapatang pantao na mag-asawang Carpio, ay hindi po dapat gamitin yung mga datos na yan para sa kahit anumang pamamaraan.
Well, gaya na aking sinabi, no? Po pwede na maging lasing sa kapangyarihan itong mga miyembro ng House Injustice Committee, pero yan pong maganda sa batas. Ang batas ay umiiral kay mayaman ka, kay mahirap ka, kay makapangyarihan ka, kung maliit kang tao. Ang batas ay batas at dapat sinusunod ng lahat. Kaya nga po ang aking nasasabi ngayon, lintik lang ang walang ganti. Ang parusa po na nag-aantay sa mga miyembro ng House Injustice Committee ay pagkakakulong na 3 to 8 years for unauthorized inquiry and disclosure. At dahil yan po ay pinaparusahan ng 3 to 8 years, hindi po yan sakop ng legislative immunity dahil ang legislative immunity ay para lamang sa kaso ng ordinaryong libel na merong pagkakakulong na mula 6 na buwan hanggang 3 taon. Basically po, lahat ng parusa na hihigit sa 6 na buwan may kulong. Kaya asahan natin, Luistro, hahalik ka rin sa malamig na rehas ng kulungan at kahit ikay magtago gaya ng ginawa mong pagtago sa iyong asawa, ikaw ay mapapanagot dahil alam ng milyon-milyong mga Pilipino kung anong ginawa ninyo. Binaliwala nyo ang saligang batas, binaliwala ninyo ang Bank Secrecy Law, binaliwala nyo ang Amblak Law. Ay, makukulong ka talaga, Luestro. Si Dilima. Pwede rin siguro sila masampa ng disbarment case, no? Itong mga abogado, si Chua, Luestro, Laila de Lima, mga abogado man ang mga yan, ang tatanga nga lang, no? Dahil sa kanilang takot na magbalik muli si Duterte sa pagkapangulo, manira tayo, bendalo, gawa tayo ng illegal. O kamalas nyo dahil sasampahan po kayo ng kasong kriminal, 8 taong pagkakulong. Tamang-tama. Pag mahatulang kayo ng guilty, may mga ebidensya man. Ay, nako, walang takas ang mga animal. Makulong kayo sa bilangguan, anak ng kamote. Dapat kayo maparusahan at dapat kayo wag ng pamarisan. Balik tayo doon sa pagiging the most dangerous politician, the most dangerous leader ni Vice President Inday Sara Duterte. Alam mo, kamakailan ay naglabas po ng payag ang naturang Vice Presidente na kinukongratulate ang mga militar dahil napulpog ang mga NPA. Si Bongbong Marcos, hindi siya nag-congratulate sa mga kasundaluhan. Alam niyo po ba yung pag-congratulate ni Vice President Inday Sara? Ayan, dito natin. Ay pinalaga ni Colmenares, anak ng tang-inumin talaga. Pagbati ni Vice President Inday Sara Duterte sa tagumpay ng militar, kinundi na ni Colmenares. Anak ng kaguwang. Basahin nga natin yung headlines dito. Alam nyo ho, no, halatang halata kayo, mga kasanib kayo ng mga impakto. Kasanib kayo ng mga kaliwang grupo. Binatikos ni Nery Colmenares ang pagpuri ni Vice President Inday Sara Duterte sa 79th Infantry Battalion ng Philippine Army kasunod na matagumpay na operasyon sa Tubuso, Negros Occidental noong Abril 19 na nagresulta ng pagkasawi ng 19 na hinihinalang miyembro ng New People's Army. Sa kabila ng kritisismo, nanindigan ang kampo ni Bibi Sara na ang kanyang pahayag ay pagkilala sa sakripisyo at profesionalismo ng mga sundalo na nagsagawa ng operasyon laban sa armadong grupo. Nauna na nga sinabi ni Vice Presidente, I extend my commendation to the brave men and women for your recent successful combat operation. Iginit naman ni Colmenares na hindi umano nararapat ang ganitong pagpuri sa gitna ng mga aligasyon laban sa operasyon. Praising a unit amid serious allegations of excessive force in civilian dates is reckless and dangerous, ayon po kay Colmenares. Dagdag pa niya, pinupuri ni VP Duterte ang pagpatayo mano. Ganyan na ang estilo ng mga Duterte, basta may bangkay, may papore, ulol. Alam nga naman, hindi mo purihin yung kabayanihan ng mga sundalo. Ano purihin natin, mga NPA? Tanga. Sa panig ng Philippine Army, mariin nilang iginiit na ang operasyon ay lehitimo. Lehitimo naman pala. Batay sa intelligence at isinagawang laban sa armadong grupo na aktwal na nakikipagbakbakan sa mga sundalo. Ayon sa kanilang ulat, may mga armas at kagamitang pangkumbat na na-recover sa encounter site. Patunay umano na hindi sibilyan lamang ang mga nasawi. Ang ganitong konstikto
pinunto ng ilang taga-suporta na ang pagsuri ni VP Sara ay hindi pagdiriwang sa karahasan, kundi pagkilala sa tungkulin ng mga militar na protektahan ang publiko laban sa mga armadong banta. Habang nanawagan si Colmenares ng investigasyon at pananagutan, natiling malinaw ang posisyon ng pamahalaan at ng militar. Ang operasyon ay sa Tubuso ay bahagi ng patuloy ng kampanya labang sa insurgency. O sige nga, Trillanes, Colmenares, putang na, kapilido lang. Colmenares, Calamares, Trillanes, sundalong kanin. Sige nga, kung naniniwala ka na yung pagkagurgor ng 19 na mga komunista, na ito ay hindi kaaya-aya at karapat-dapat na nangyayari ngayon, sampahan mo ng crimes against humanity si Bongbong Marcos. 19 man to. O diba? Bakit si Inday Sara ang kinundina ninyo? Si Inday Sara pinupure yung mga militar dahil sa kabayanihan ho nila. Kanino ba administrasyon ngayon na nagurgor itong 19? Di ba kay Marcos Colmenares? Di kasuhan nyo sa ICC itong si Bangag ng crimes against humanity kasi dyan naman kayo magaling. Bakit ba palaging Duterte yung sinisisi ninyo? Bawal ba bumati ng kabayanihan ng mga kasundaluhan na ito ay lehitimo naman palang operasyon laban sa mga komunistang grupo? Aba, anak ng kagwang. Kung totoong kang galit ka talaga sa 19 na komunistang nagurgor at nanindigan ko hindi komunista, NPA nga sabi ng mga sundalo Aba, sige nga, magsampa kayo ng kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Total, iniisip naman ninyo na may jurisdiction sila sa atin kahit nag-withdraw. Di magsampa kayo. Doon kayo magreklamo sa Netherlands. Ipablatter nyo si Bangag. Sabihin nyo, hindi makatwiran tong 19 na ginurgor under military operation, under Marcos admin. O, sige. O, hindi nyo magawa kasi tuta kayo ni Bangag. Kasi si Bangag tahimik. So ngayon, gumawa kayo ng masisisi, nagganap kayo ng masisisi, si Inday Sara, bumati lang, sinisi na. Ang tanga-tanga ng mga abogadong komunistang ito. Basta kami, naniniwala kami, na si Vice President Inday Sara, ang pinakadelikadong leader ng ating bansa pagdating sa 2028, dahil lahat kayo kulong. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan.
lipunan. Di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.